maiinit na balita ngayong tanghali. Mga lokal na pamahalaan kanya-kanyang linis sa mga iniwang kalat kasunod ng mga pagdiriwang sa pagpapalit ng taon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng pagkakaisa at bayanihan sa 2025. Vice President Sara Duterte hinimok din ang publiko na magsama-sama sa pagharap sa hamon ngayong taon. Naitalang sunog sa Metro Manila sa pagpasok ng 2025, umabot na sa 9 ayon sa Bureau of Fire Protection. At presyo ng liquefied petroleum gas o LPG may rollback ngayong araw. Magandang tanghali mga kabahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kakaiba ang naging pagsalubong sa pagpapalit ng taon ng mga residente ng Maynila sa pangunguna ng Manila Local Government. Nagliwanag ang iconic clock tower at mayroon ding fireworks display. Narito ang report ni Dante Amento. Pinagliwanag ang iconic clock tower sa pamamagitan ng 3D mapping at may kasama pang fireworks display. Ganito sinalubong ng mga residente ng Maynila ang taong 2025 sa unang pagkakataon. Nagsama-sama ang ilang lokal na opisyal sa kartilya ng Katipunan Grounds malapit sa City Hall para sa New Year Countdown. Ayon kay Mayor Hani Lacuna Pangan, matagal nilang pinagplanuhan ang paraan ng pagsalubong ng taong ito. Mas maigi na ito kaysa magpaputok na maaaring masugatan at madisgrasya pa ang isang tao. Matagal na naman po natin na talaga ina-encourage ang ating mga kababayan na sana wag na po silang magpaputok sa kanilang mga tahanan. Masaya naman ang mga residente na sumaksi sa fireworks display at pagliwanag ng iconic clock tower. Nakita kasi nila ito ng malapitan na tumagal ng 5 minuto ang fireworks display at hindi pa mapanganib. Pagpaputok po kasi marami ang na-aksidente, like putulan ng daliri. Yung fireworks, wala naman pong mas safe siya. Masaya sir kasi kahit nasa Saudi yung jowa ko, parehas kaming nanood, sabay kaming nanood kasi video call ka siya. Samantala ang mas maraming tao kasama ang taga-probinsya ay sa Luneta Park sinalubong ang 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kalinsabay ng pagpasok ng taong 2025 ang pagsilang ng nag-iisang New Year baby sa Fabella Memorial Hospital. Ang naturang sanggol ang first newborn baby sa bagong building ng ospital. Samantala, tatawaging Gen Beta ang mga sanggol na ipanganganak ngayong 2025. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Alas 12 pasado ng madaling araw nang isilang ang isang malusog na baby girl ng 27 years old na ina nito na si Lea Mayrazo. Mag-aalas 12 ng tanghali kahapon nang magsimula siyang mag-labor ng halos 12 oras. Subalit hindi alintana ang hirap dahil sa ligayang dala ng kanyang bagong silang na supling. Nag-start po ako mag-labor. Wala pa akong na-expect na kahit na anong sakit. But nung nag-fully dilated na ako, masakit na pero worth it naman nung nailabas. Ayon kay Lea, January 4 ang orihinal na due date niya, subalit napaaga ito at sumakto pa niya ng alas 12 dahilan upang hiranging New Year baby ang kanyang baby girl. Ang sanggol ay may timbang na 33.82 grams at kanya itong pinangalanan na Alea Jade, hango sa pangalan nilang mag-asawa. Pag-asa ni Lea ang paglaki ng kanyang baby girl ng malusog at may takot sa Diyos. Bagamat aniya may naiiwang trauma sa katawan, ay ligaya naman ang hatid nito sa kanilang kalooban nang ito'y isilang. Masaya din namang sinalubong ng mga nurses at staff ang pagpapalit ng taon sa Fabella Hospital at excited rin nilang sinalubong ang kauna-unahang New Year baby sa bagong hospital building nito sa Tayuman Street, Santa Cruz, Manila.
Samantala, kaugnay nito, ayon sa mga eksperto, ang mga sanggol na isisila ngayong 2025 ay tatawagin ng Gen Beta babies. Pasok sa Generation Beta o Gen Beta ang mga ipanganganak ng taong 2025 hanggang 2039, kung saan ayon sa blog na isinulat ni Mark McCrindle, ang mga Gen Beta babies ay mas exposed na sa mga artificial intelligence at mas malawak na exposure pa sa mas advanced na teknolohiya. Ayon naman kay Leia, bilang ina ng isinilang na Gen Beta baby, nakadepende niya sa magulang ang pag-alalay lalo pat ipinanganak ang kanyang baby sa ganitong era. Well, nasa pagpapalaki naman yan, to limit na lang yung mga use ng gadgets hanggat hindi pa niya kaya intindihin. So, ayun lang, proper discipline kasi lahat naman ng sobra nakakasama. Bagamat natapos na ang taon ay magiging pasimula naman ito ng masayang hinaharap sa bawat magulang na nagsilang ng kanilang anak ngayong taon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na baunin ang inspirasyon mula sa katatagan at kabutihang ipinakita noong 2024 sa pagharap sa mga pagsubok sa taong 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at diwa ng bayanihan upang makamit ang pangarap na bagong Pilipinas. Isang hamon ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte sa publiko sa pagpasok ng 2025. Sa kanyang pahayag sa bansa, sinabi rin ng pangalawang Pangulo na nakikiisa siya sa lahat ng Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Sa pagbabalik tanaw ni Vice President Sara Duterte sa taong 2024 bilang sumubok sa katatagan ng bawat Pilipino at humubog sa sambayanan na manindigan para sa katarungan at kaunlaran, isang hamon din ang iniwan ng pangalawang Pangulo sa publiko sa pagharap sa bagong taon. Sa kanyang pahayag sa bansa para sa pagsalubong sa 2025, hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na magkaisa sa pagharap sa iba't ibang hamon na magpapatibay sa bansa. Binigyang diin din ni VP Sara ang patuloy na pananalig ng Pilipinas sa Diyos at ang pagtutulungan para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa publiko sa ipinakitang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagtitiis at pagtsatsaga sa pagkamit ng mas magandang kinabukasan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nangako naman ang opisyal na mananatili siyang kaisa sa mga pangarap ng mga Pilipino para sa kaunlaran at kapayapaan. Hinimok niya rin ang bawat isa na harapin ang bagong taon na may pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na sa kalaunan naman ay magdadala ng positibong pagbabago sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa 9 na insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Pero higit na mas mababa ito kumpara sa naitalang sunog noong January 1 ng nakaraang taon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang nakikitang dahilan ng BFP bakit bumaba ang sunog? Ella, unti-unti nang natututo ang ating mga kababayan sa paggamit ng paputok dahil sa masamang epekto nito sa buhay at ari-arian sa mga nakalipas na taon. Yan ang nakikitang dahilan ng Bureau of Fire Protection sa pagbaba ng bilang ng mga naitalang sunog ngayong January 1.
Sa initial report ng BFP, pasado alas 12 kagabi hanggang kaninang alas 5:30 ng madaling araw, 9 na sunog lamang ang kanilang naitala sa buong National Capital Region. Higit itong mababa kumpara sa naitalang sunog noong nakaraang January 1 ng 2024 kung saan umabot sa 54 ang bilang ng sunog sa unang araw ng taon. Sa ngayon ay umabot lamang sa third alarm ang pinakamalaking sunog na naitala ngayong araw. Wala ring naitalang casualty at injury ang BFP sa mga nirespondihang sunog. Inaalam pa ng BFP kung mayroong kinalaman sa firecracker ang mga naitalang sunog ngayong araw o kaninang magdamag. Patuloy na nakaalerto ang Bureau of Fire Protection sa mga sunog na maaaring mangyari ngayong buong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Matapos ang selebrasyon ng karamihan kagabi sa pagpapalit ng taon, naiwan naman ang tambak na basura sa Divisoria, Manila. Kaya't ngayong umaga ay naglilinis na ang mga kawani ng Department of Public Services ng lungsod ng Maynila. Para sa kabuuan ng detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, gaano karaming basura na ba ang nakukolekta ng DPS Manila dyan sa lugar? Ayon sa tansya ng Department of Public Services o yung mga naglilinis nga ng mga naiwang basura rito sa Divisoria, aabot na sa 10 dump truck yung nakolekta nilang basura simula nang sila ay maglinis dito sa lugar kaninang madaling araw. Nagsimula ang DPS Manila na maglinis ng mga kalat sa nasabing lugar kaninang alauna ng madaling araw. Mas maagaan nila ito kaysa sa regular na oras ng kanilang paglilinis na alas 3 ng madaling araw. Ito ay para mas mabilis din silang matapos, lalo pat inaasahan nilang mas marami ring kalat ang lilinisin sa lugar dahil din sa dagsa ng tao kagabi. Malinis na ang kahabaan ng rekto pero ang ilang kalye gaya sa Carmen Plana Street ay patuloy pa rin naghahakot ng mga basura ang mga kawani ng DPS. Karamihan sa mga naiwang kalat ay mga balat ng prutas, mga karton, mga plastik at iba pa. Ngayon bukas pa rin yung ilang mga tindahan dito sa Divisoria at may ilang mga kababayan pa rin tayong namimili rito sa lugar pero hindi na ito kasing rami gaya noong mga nakaraang araw. Kanina ay paulan-ulan din kasi dito sa Divisoria kaya maaaring isa rin ito sa dahilan bakit kaunti ang mga namimili. Aga simula nga doon sa Rizal Avenue patungo dito sa paloob or sa kahabaan ng Recta Avenue dito sa Divisoria ay maluwag yung kalsada. Kaunti lang yung mga nakasabay nating mga private vehicles na papasok nga dito sa Divisoria at may ilan-ilan din mga public transportation na mga jeep na umiikot dito sa lugar. Ayan muna ang update dito sa Divisoria, Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Kinansela o ginawang tahimik ang mga nakatakdang year-end event sa South Korea dahil sa ipinatutupad na National Mourning Period. Layunin ng nasabing hakbang na ipagluksa ang malagim na pagbagsak ng Jeju airplane kamakailan na ikinasawi ng 179 na tao. Ang detalye sa report ni Ryuji Sasaki. Nagdeklara ng 7-day national mourning period ang acting president ng South Korea na si Choi Sang-mok na sinimulan nitong linggo, December 29, 2024 at magtatapos sa Sabado, January 4, 2025. Bunsod ang nasabing hakbang ng nangyaring Jeju airplane crash sa Muan International Airport noong Sabado, December 28. Kinansela naman ng mga lokal na pamahalaan ng South Korea ang mga year-end event dahil sa kanilang national mourning. Samantala, sinabi naman ng Ministry of the Interior and Safety na pwede namang ituloy ang mga nakaplanong event sa mapayapang pamamaraan. Dahil dito, may mga aktibidad naman na isinagawa sa iba't ibang lugar ngunit hindi nagpatugtog ng anumang musika bilang pakikiisa sa pagluluksa ng bansa. Naglagay naman ng joint memorial altar ang Seoul City para sa mga biktima ng fatal plane crash. Nagpasimula ito noong December 31 at mag-ooperate ng 5 araw hanggang sa pagtatapos ng National Mourning Period sa January 4. Ryuji Sasaki, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaki ang benepisyo ng pagiging mapagpasalamat.
hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa komunidad. Ayon sa mga eksperto, ang ugaling ito ay nakapagpapabuti ng kalusugan, nakatutulong sa pagpapagaling at nagdudulot ng mas maayos na samahan. Ang detalye sa ulat ni Sonny Coos. Isa sa mga bagay na pakikinabangan nating lahat sa 2025 ay ang pagiging mapagpasalamat. Alam nyo ba na ang pagiging thankful ay may kinalaman sa ating kalusugan? Ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard University, nakakatulong ang pagiging mapagpasalamat sa pagpapababa ng muscle pain na dulot ng mga sakit at nakakabawas din ito ng stress, kalungkutan at depression. So there's lots to learn, but it does seem like people who experience feeling grateful more often or more powerfully tend to do better both in terms of their physiologic health and in terms of the behaviors that they do to take good care of themselves. Dagdag pa ng mga eksperto, ang taong mapagpasalamat ay kalimitang nag-aalaga sa sarili, kumakain ng masustansya at malinis sa katawan. Natuklasan naman sa isang pag-aaral sa University of North Carolina na parang magnet ang isang grateful person para sa iba dahil nakikita nila ang kabutihang ginagawa nito sa kanilang paligid, maliit man o malaki. Relationships are extremely important, and signaling that you're the kind of person who notices when other people do kind things incidentally draws other people toward you. Ang isang taong marunong magpasalamat ay isang mabuting bahagi ng komunidad. Kaya payo ng mga eksperto, lalo na sa mga laging nakasimangot o bugnot sa buhay, magsimula sa kasabihang, count your blessings. Isang paraan nito ay ang paggamit ng Thankful Journal, kung saan isusulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat araw-araw o kaya namay magsanay ng pagsabi ng salamat sa mga nakakatulong sa iyo. Maganda rin ang epekto ng pagiging mapagpasalamat sa buong komunidad. Ayon kay Dr. Laura Kubsansky ng Harvard T.H. Chan School of Public Health, higher levels of gratitude in a population will also benefit societal health or community health, and that's because it helps to create better social relationships, which in turn creates more social cohesion and social capital in a community. Gratitude is not only good for my own health, but is also good for community and societal health. Isang magandang halimbawa ng scientific findings na ito ang Members Church of God o MCGI. Linggo-linggo nagsasagawa sila ng pasasalamat sa Diyos at walang patid na mga public services at charity works gaya ng libreng medical missions, feeding programs, free stores, free tuition fee at marami pang iba. Kaya kung may isang bagay kang nais sa simulan ngayong 2025, siguruhin kasama rito ang pagiging mapagpasalamat, lalo na sa Diyos na may bigay ng lahat ng mabubuting bagay. Sonny Coos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang Quezon City Memorial Circle sa mga pinagdausan ng concert at community fireworks display sa Metro Manila kaugnay ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon kagabi. Kanina, mabilis na nilinis ang iniwang kalat sa naturang lugar. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may mga kababayan pa ba tayo na nandyan sa Quezon City Memorial Circle? Magandang tanghali, Aga. Ngayon nga ay may mga kababayan pa rin tayo na dumadating nga dito sa Quezon City Memorial Circle para mamasyal. Matapos ang concert at community fireworks display na isinagawa ng Quezon City Local Government Unit sa Quezon City Memorial Circle sa pagpapalit nga ng taon, dahil sa naturang event ay nag-iwan ito ng mga kalat mula sa mga manonood. Kaya naman nagtulong-tulong ang Department of Sanitation and Cleanup Works, Quezon Memorial Circle Administration at ilang volunteers upang maglinis ng naturang kalat sa naturang lugar. Samantala, sa pag-ikot naman natin kanina, may mga lugar din sa Quezon City na bakas pa ang mga kalat ng paputok. Ilan kasi sa mga kababayan natin ay hindi pa totally nalilinis ang mga kalsada. Mayroon namang nasa gilid na ng kalsada pero hindi pa nahakot ng mga garbage collector. Kanina aga nadaanan din natin ang EDSA
at mapapansin nga nakakaunti lang ang mga sasakyan na dumaraan sa naturang lugar. At dito rin aga sa Elliptical Road at maging sa Commonwealth ay maluwag yung daloy ng trapiko. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Maagang nagsimula ng trabaho ang Special Clearing Operations Group ng Quezon City Local Government Unit upang linisin ang mga kalat sa mga pangunahing pamilihan sa lungsod. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, anong oras nagsimula ang paglilinis dyan sa Quezon City? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kaninang alas 4 ng umaga ay nagsimula na ng paglilinis ang Special Clearing Operations Group o SCOG ng Quezon City Local Government Unit o LGU upang hindi na tuluyang matambak pa ng matagal ang mga basura dito sa mga pangunahing lugar sa lungsod. Inisa-isa ng SCOG ang mga lugar at pamilihan sa EDSA, Roosevelt, NS Amoranto at Cloverleaf kung saan maraming mga basura galing sa nagdaang selebrasyon sa pagpapasok o pagpasok ng unang araw ng 2025. Ayon sa team leader na si Bernadette Balyanco, marami silang nadat ng mga basura sa mga nasabing lugar, partikular na dito sa Balintawak. Napakarami po talaga natambak. Dahil sa mga ginamit ng mga tao, yung mga prutas na nabulok, yung mga pinagano ng mga dilata. Anya, kada distrito sa Quezon City ay mayroong 20 miyembro ng SCOG upang maglinis ng mga kalat ng mga paputok mula sa mga okasyon, pati na rin mga basura galing sa mga palengke dahil sa dagsa ng mga tao dito kahapon. Araw-araw naman ang paglilinis ng mga Special Clearing Operations members na kadalasan ay nagsisimula ng 6:30 a.m. hanggang 10:30 a.m. Ngunit dahil holiday nga kahapon, ay nagsimula na sila ng alas 4 ng umaga hanggang ngayong alas 12 ng tanghali upang matanggal na agad ang mga basura sa paligid. Ella, sa ngayon ay naka-break time itong mga miyembro ng Special Clearing Operations Group pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga paglilinis at itong mga tambak na basura ay dadalhin din naman sa dump site agad-agad upang hindi na nga tuluyang matambak pa dito ng mahabang oras at hindi na makasagabal sa mga taong lalabas ngayong araw. Yan muna ang update mula dito sa Balintawak Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang mga kumpanya ng langis. Simula ngayong araw, matatapyasan ng 90 hanggang 91 centavos ang kada kilo nito. Ayon sa LPG dealers, refleksyon ito ng international contract price para sa buwan ng Enero. Sa iba pang balita, tapos na ang ibinigay na deadline ng pamahalaan sa mga dayuhang manggagawa na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO para umalis ng Pilipinas. Kaya aasahan na ang pagsisimula ng pagtugis at pagpapadeport ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga dayuhang hindi umalis sa bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ngayong tapos na ang deadline ng pamahalaan sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa at sa mga dayuhang manggagawa sa mga POGO para lisanin ng Pilipinas. Sisimulan na ng mga ahensyang inatasan ng pamahalaan ang pagsugpo ng POGO sa bansa. Sa pilitang i-deport at ilalagay sa blacklist ng bansa ang mga dayuhang mahuhuli. Ibig sabihin, hindi na sila muling makakapasok sa Pilipinas. For sure, meron po na matigas ang ulo na magpapaiwan. And yung magpapaiwan po, blacklisting and forcibly will be taken out of the country through a deportation proceedings. Sa kabila ng ilang buwang ibinigay ng pamahalaan simula ng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ng taong 2024 ang tuluyang pagsasara ng mga POGO sa bansa. Naniniwala ang Bureau of Immigration na mayroon pa ring mga dayuhan na hindi umalis ng bansa at magtatago, kaya pinaghahandaan na ito ng ahensya.
medyo madugo po ang preparations ng Bureau para dyan. Kasi alam natin na meron at merong matigas ang ulo na magpapaiwan po dito sa Pilipinas and will not comply with the regulations. That's why our intelligence division naka-ready na po sila. Sa tala ng BI nitong ikalawang linggo ng Disyembre, nasa 6,000 pang mga dayuhan na kabilang sa mga voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang visa ang hindi pa nakakaalis pabalik sa kanilang mga bansa. Pero sa huling monitoring nila, may mass deportation na isinasagawa ang mga pogo. Ayon kay Sandoval, talagang inantay pa ng mga dayuhan ang pinakahuling araw ng deadline. Gayunman, wala nang ibibigay na ekstensyon ng pamahalaan para manatili pa sila sa bansa. Come January 1, initiate na po ng investigations and locating na po kung nasaan yung mga naiwan or nagpaiwan dito sa Pilipinas. We're hoping it's just a few hundred by the end of the tally, pero inaasahan natin siguro papalo yan ng 1,000 to 2,000 yung mga nagpaiwan dito na nag-downgrade. Sabi rin ng BI na hindi magiging madali ang pagtugis sa mga dayuhan. Sa isang panayam, sinabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na may namomonitor na silang small-scale pogo at kasama ang mga ito sa kanilang hahabulin ngayong kapapasok na taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanghihinayang ang ilang matagal ng suki ng Welcome Supermarket sa Quezon City dahil magsasara na ito makalipas ang halos 8 dekada ng pagsisilbi sa mga mamimili. Kahapon sa huling araw na bukas ang naturang pamilihan ay may ibang humabol pa sa pamimili bago ito tuloy ang magsara. Narito ang report ni Benedict Samson. Sayang. Kasi ang lapit lang niya tapos mura pa. Tapos meron naman silang meron dito na wala sa ibang supermarket. Isa si Nanay Lily Cruz na matagal ng suki ng Welcome Supermarket sa Quezon City. Kaya naman labis ang kanyang panghihinayang nang malamang tuluyan na itong magsasara ngayong January 1, 2025. Matagal na ba? Ano pa? Kailan pa? Dalaga pa ako. Ang anak ko 24 years old na. Di ang tagal na rin. Kaya nga nagulat nga ako na magsasara na sila. Kaya sabi ko, teka makabili muna. Kahapon, hindi pa man bukas ay mahaba na ang pila ng mga nagdanais samantalahin ang huling araw para makapabili sa naturang supermarket. Ayon kay Steven Kua, Executive Director ng Welcome Supermarket, problema sa lupa at buwis ang dahilan ng pagsasara nito. Nangihinayang din siya dahil bukod sa halos magwa 8 dekada na itong nagsisilbi sa mga mamimili, ay may mga alaala rin itong maiiwan sa kanya. Yeah, you only do that when there are reasons beyond your control. If it's within your control, then you don't have to close it down so that you can continue serving the public, di ba? The buying public. Masasabi ko, siyempre, kung nanghihinayin sila, lalo ako, di ba? Pinaghirapan namin magkapatid, no? Kaya lalo makakahinayang. Kaya lang, ganun talaga. Such is life, di ba? You cannot hold on forever, di ba? Nagpapasalamat naman siya sa mga suki na tumangkilik dito. Yeah, we'd like to thank everyone who's been patronizing this store for the last, 77 years, no? Ayaw ko lang, meron pang original na namimili rito, no? Pero a lot of people, mga lolo nila, mga parents nila ang namimili rito, no? So, you can see that they brought their kids here to probably show them that this was my past. Taong 1948 na magsimula ito bilang isang maliit na kainan na kalaunan ay naging supermarket. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihigpitan pa ng lalawigan ng Albay ang border control nito kontra sa posibleng pagpasok ng mga baboy at karneng baboy na infected ng African Swine Fever o ASF. Posible kasing samantalahin ng mga biyahero ng karne ang mataas na demand. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saan posibleng manggaling ang mga baboy na infected ng ASF? Yes, Ella, ito yung mga lugar na meron na italang positibo sa African Swine Fever nitong mga nakaraang panahon na dito sa mga lugar na karatig lalawigan na ang probinsya ng Albay.
Pinapalakas na ng Albay Veterinary Office ang mahakbang sa border control kasabay ng planong pagdagdag ng mga checkpoint at choke point sa lalawigan. Naglalayon ito para mapigil ang pagpasok ng karne na kontaminado ng African Swine Fever ASF matapos ang pagpapalit ng taon. Posible kasi umanong samantalhin ng mga hog at poultry raisers ang pagkakataon lalo na in demand ngayon ang karneng baboy. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Armelia, ang mga planong ito ay matapos ang isang konsultasyon at year-end assessment kung saan hinihikayat ang mga livestock inspector pati na rin ang mga veterinaryo at agriculturist mula sa 3 lungsod at 15 munisipalidad na lalawigan na ipatupad ang katulad ng mga hakbanga. Dito mapipigilan ang pagpasok ng mga ASF-infected na hayop at karne. Ayon sa ulat ng Regulatory and Information Management and Animal Health and Regulatory Division, kasalukuyang may 5 ASF Animal Quarantine Checkpoints sa lalawigan, kabilang na sa may Mayong sa bayan ng Tiwi, Agos sa bayan ng Pulangi, Bonbon sa bayan ng Libon, Pioduran Port at Villa Hermosa sa Daraga. Tiniyak din ang tanggapan na wala pang naitatalang kaso ng ASF sa lalawigan. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nanindigan si Ukraine President Volodymyr Zelensky na gagamitin sa anumang paraan ng kanyang bansa ang 2025 upang tapusin ang halos 3 taong pagsalakay ng Russia. Ayon kay Zelensky, bagamat hindi magiging madali ang pagkamit ng kapayapaan para sa kanyang bansa, ngunit gagawin ng Ukraine ang lahat upang pigilan ang Russia at tapusin ang digmaan. Maalalang mas maraming pagkakataong natalo ang Ukraine sa Russia nitong 2024 kaysa 2023 at nahaharap pa ang bansa sa mas malalaking hamon dahil sa posibleng pagbawas ng suporta mula sa US kapag naupo na si Donald Trump bilang Pangulo. Nitong Lunes, inihayag ng Biden administration ang halos $6 na bilyong dolyar na tulong militar at budget para sa Ukraine bilang suporta sa Kyiv bago manungkulan si Trump ngayong Enero. Daan-daang migrante ang nagmamadali makapasok sa Estados Unidos mula sa Mexico. Nais nila makarating sa US bago ang pag-upo ni President-elect Donald Trump sa January 20. Ang detalye sa report ni Aloy Kalingasan. Daan-daang migrante ang nakapila sa National Migration Institute o INM sa siyudad ng Tapachula, timog ng Mexico para makakuha ng permit upang makadaan sa bansa para makarating sa border ng Estados Unidos. Napanatag naman ang loob ng mga migranteng nakakuha ng appointment sa CBP-1 na application ng gobyerno ng United States bago ang takdang pag-upo ni President-elect Donald Trump sa pwesto sa January 20. Karamihan sa kanila naghihintay ng upuan sa mga bus sa Tapachula. Karaniwang bumabiyahe ang bus ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Lula nito ang mga migranteng bumabiyahe ng libo-libong milya patungo sa border. Inulunsad dito ng gobyerno ng Mexico para maprotektahan ang mga migranteng may appointment sa mga gang at iba pang grupo na may balak na masama sa kanila. Daang libong mga migrante ang nakapapasok sa Estados Unidos ng legal at nakakakuha ng mga work permit dahil sa CBP-1 at sa iba pang mga humanitarian programs ng Administrasyong Biden. Plano naman ni Trump na tuldukan na ang mga programang ito, kabilang na ang CBP-1. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa mga gustong humabol na magbakasyon sa Japan ngayong winter season, isa sa patok na pasyalan ng mga turista ang 300-year-old hot spring town na Ginzan Onsen. Narito ang report ni Nerissa Dando. Isa sa mga pinakamagandang tourist destination dito sa Japan tuwing winter ay ang Ginzan Onsen, isang 300-year-old hot spring town sa Yamagata Prefecture. Kilala ang lugar sa mga traditional Edo period architectural buildings na nababalot ng snow tuwing taglamig. Mararating ang lugar matapos ang 5 oras na pagbiyahe mula sa Tokyo, habang aabot naman ito ng 3 oras at 30 minuto kung sasakay ng Shinkansen o tren. Ang Ginzan Onsen ay binibisita ng mga turista mula sa ibang mga bansa at tinatayang may 330,000 na bisita taon-taon.
Kahit sa ibang season, patuloy na dumarayo ang mga bisita sa Ginzan dahil sa kagandahan at kapayapaan ng lugar. At simula January 7, 2025, magpapatupad ang Ginzan Onsen ng bagong polisiya para sa mga day trippers. Ang mga bisitang gustong pumasok pagkatapos ng 5 p.m. ay kailangang bumili ng ticket worth 1,150 yen o higit 400 pesos kasama na ang bus ride. Habang pagdating ng 8 p.m. ay hindi napapayagan ang mga walang hotel reservation na pumasok. Ang mga bagong panuntunan ay upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang pagsikip sa mga photo spots, traffic problems at pagharang sa emergency access. Tinitiyak pa rin ng Ginzan Onsen na mai-enjoy pa rin ang lugar kahit pinapanatili ang kagandahan ng kanilang komunidad. Kaya't huwag palagpasin ang pagbisita sa Ginzan Onsen, isang karanasan na hindi mo malilimutan. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinarayo na rin sa Manila Zoo ang preserved na katawan ng elepanteng si Mali. Batay naman sa taxidermist ni Mali na si Dr. Jason Sumaway, pangunahing layunin ng preservation sa elepante na maibahagi ang alaala ng minsan naging star attraction sa pinakamatandang zoo sa Pilipinas. Narito ang report ni Rosalie Coz. Kasi po ngayon ko po lang nakita si Mali dito. Marami rin pong tao yung nagsasabi na ipapreserve po si Mali. Sasalubong sa mga bisita sa Manila Zoological and Botanical Gardens o Manila Zoo ang dating star attraction ng pasyalan na si Vishwa Mali o mas kilala sa tawag na Mali. Nakapwesto ang elepante bago pa man ang main entrance ng Manila Zoo. Ito na ngayon si Mali, ang sikat na elepante dito sa Manila Zoo na pumanaw noong 2023 sa edad na mahigit 40 taon dahil sa isang karamdaman. Nagsisilbi na rin itong atraksyon ngayon dito sa Manila Zoo matapos na sumailalim sa taxidermy o isang proseso ng preservation ng mga labi ng isang hayop. Maraming bisita ang nagpapakuha ng larawan sa Gentle Giants, subalit hindi ito maaaring hawakan ng publiko upang mapangalagaan ang anyo nito. Kabilang na dito ang magkapatid na sina Nash at Isa. Dumayo pa sila sa Maynila mula sa probinsya ng Masbate. Anila, kamangha-mangha ang ginawang preservation sa sikat na elepante. Maganda po para makita pa po ng ibang henerasyon yung si Mali po. Masaya rin po dahil na preserve siya. Pero may part rin po na nakakalungkot dahil mas mabuti po sana kung hinayaan na lang natin siyang pumanaw ng mapayapa. Si Jonathan naman naglakbay pa mula sa La Union kasama ang kanyang mag-anak. Gaya ng iba, unang pagkakataon din niyang makita si Mali ng personal. Bali 43 years na. Pero ano po masasabi niyo po sa kanya? Napakalaki po eh. Na-amaze po kayo? Opo. Ang taxidermy ay isang proseso para mapreserba ang anyo ng isang namatay na hayop para mapag-aralan o para ma-display. Libre ang ginawang taxidermy kay Mali na pinangunahan ng grupo ng veterinarya na si Dr. Jason Sumaway. Ginagawa po namin ito kasi on the other side, meron din pong ibang mga tao na gusto rin naman po nilang ginagawa namin, yung ginagawa namin ngayon. Gusto po nila na yun pong si Mali ay hindi maging kwento na lang po sa next generation. Bagkus, may kukwento nila and still they can have pictures with Mali po. Walang bayad ang pagdalaw o pagpapakuha ng larawan kay Mali, ang elepanteng nagbigay ng kaaliwan sa maraming bata at kanilang pamilya. Hindi rin tumatanggap ng donasyon ng Manila Zoo para sa taxidermy ni Mali. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po at sa ating pong The Word, sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10 na nagsasabi, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ay huwag magsalita ng daya. At
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.